yung tinatawag na kolokoy at bopols na uri ng leader. Walang bayag para panindigan ng kanyang bansa sa panahon ng krisis na ito. Tsaka malamang, Eric, no, yung number one reason ba't hindi siya nagpunta dyan. Malamang nagsusnort-snort siya sa Malacanang. I agree. Busy siya. Yan ang priority niya. Adik yan eh. Tulupil at mga gawaing pangharas at panggigipit doon sa mga personalidad at organisasyon na perceived to be aligned to the Duterte political camp. We're talking about dito sa pagdagsa kagabi ng mga tagapagsuporta ni Congressman Pulong Duterte sa bahay niya sa Davao City because of a reported fear of serving the search warrant. Hindi pa confirmed na may search warrant pero yun na po ang kumalat na impormasyon several days ago. And kasabay niyan ang muling paglabas ng impormasyon na nag-uutos ang korte dito sa katawa-tawa at talaga namang pamimerwisyo na uri ng pagkaso laban kay Pastor Kibuloy sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ. At ngayon, hindi pa sila kontento, iisa lang ang nagrereklamo pero buong organisasyon at ministry ng KOGC ang inaatake, i-inspeksyonin at lilibutin ang so-called properties ng KOGC na konektado dito sa ina-allege nila ng mga operatiba ni Marcos at Romualdez sa kasong ito laban kay Pastor Kibuloy at sa buong KOGC. Magkakasabay ito, ma'am, na kumalat. Your reaction and point of view regarding this very similar pattern that they did like the state terrorism during the time of General Diwata Torre doon sa Davao, Ma'am Lorraine. Nauulit-ulit ngayon. It's reprehensible, no? And it's something that we have to fight. Yan yung ginawa ng tatay din niya, yung sequestration, di ba? So, si Bongbong Marcos, binalik niya tayo sa panahon ng tatay niya na akala natin ay nalampasan na natin bilang isang bansa. Yung tatay niya ay diktador na magnanakaw din, katulad niya. No, at pasista, walang respeto sa saligang batas natin. Umuulit ang kasaysayan, sabi nga nila, di ba? Pero pagka hindi tayo natuto, mas gumagrabe. Ito, mas grabe na ngayon. Bakit? Kasi yung anak niya, hindi lang katulad niya, dinagdagan pa, drug addict pa. Buong buhay niya drug addict. Kung I don't know of any family, Filipino family that's not been affected by drug addiction by a member of the family. So alam niyo kung ano yung pinag-uusapan ko pag sinabi ko kung ano ang buhay ng isang pamilya kapag ka merong drug addict sa pamilya nila. Hanggat hindi yan mag-rehab, impyerno ang buhay ninyo. Ganyan-ganyan ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Dagdagan mo pa yung napaka-charming na mga traits ng Marcos na mga magnanakaw, sinungaling. Galing sa impyerno itong pamilyang ito, no? Talagang they were all brought up to be like that. Pumapatay pa yan, pumapatay ng political rivals. Yung tatay niya ay pinatay si Nalundasan. Yan. Pagkatapos ngayon, itong sequestration, hindi ito pwedeng palampasin. At yung KOJC, yung properties na yan, hindi yan nakuha dahil nagnakaw sila o nanloko sila. Or meron silang inagawan yung land grabbing katulad ng ginagawa ng mga politiko, 'di ba? Hindi nangyari yan, lahat yan legal, moral at nanggaling yan sa pawis ng bawat miyembro ng KOJC na bawat bawat isa sa kanila ang owner ng mga properties na ito. Hindi naman si pastor, 'di ba? Tama. So itong sila Bongbong Marcos, no? Depende talaga kung papayag tayo kasi winawasak niya talaga ang bansa left and right. Pero yung property na yan, kapag ginalaw niya yan at wala tayong ginawa, ang ibig sabihin papayag tayo kapag yung kinuha na yung tricycle natin na maliit. Diba? In other words, magkakadikit ang mga bituka natin dito at dapat ipaglaban ito. No? I agree. Yung punto de vista ni Ma'am Lorraine ay sususugan ko at tudugtungan. Ang sequestration po ay dumadaan yan sa proseso. Una, si pastor ay wala pang conviction. Pangalawa, mayroon pong doktrina at prinsipyo sa batas. No person
shall be deprived of life, liberty, and property Eric, without the due process of law. Yes, ma'am. you have to backtrack a bit. That pastor was already, those cases were already dismissed. Mhm. Pero binuhay under Marcos, the Marcos administration, for no Tama. other reason than because pastor is a friend of the Dutertes. Agree. And now I he's in agree to prison that. because of that. But in reality, Pastor is an honorable man, has been proven by courts and by people like us who are not members of the KOJC, but we know him. No? Yes, I agree to that, ma'am, no? Ito yung mga kaso na minaniobra, no? Dismissed na ito sa Davao Regional Prosecution, sa Davao City, at sa Davao Regional Prosecutor Service. Ngunit binuhay ito nung panahon na nanindigan po si Pastor Kibuloy at ang buong ministro ng Kingdom of Jesus Christ upang ipagtanggol ang katotohanan laban sa pang-aabuso, pagnanakaw, at mga pangungurakot na hindi na maitatanggi. Sa unang taon pa lang ni Marcos ay sumambulat na po ito. And then binigyan pa ni Pastor Kibuloy at ng taga-KOGC ng opportunity para makapagpaliwanag si Pangulong Duterte sa isang programa na tinatawag po na Gikan sa Masa para sa Masa. Talagang tinamaan po ang gobyerno ni Marcos at nila Romualdez ng pagsisiwalat ni Pangulong Duterte ng katotohanan, and people started to embrace itong truth and reality presented by former President Duterte at nila Pastor Kibuloy. Kaya tinarget una si Pastor Kibuloy, ang SMNI at ang KOJC. Yung binabanggit ni Ma'am Noreen, delikado po yun, ha? Dahil hindi na po ito ordinaryong attempt na patahimikin lang si Pastor Kibuloy at ang mga leader at ministro ng Kingdom of Jesus Christ. Pati po ang pinaghirapan at pinagsakripisyuhan nila na mga properties ng kanilang religious organization, ng kanilang ministry, ay tinarget na rin po ngayon na bawiin in the guise na ito ay dapat ma-preserve. Ito daw ay ginagamit allegedly dito sa nag-iisang nagrereklamo tungkol paano naging trafficking, isang tao lang nagrereklamo. At paano Eric, may na-involve tanong ang ako. buong organization. Ma'am? Eric, may tanong ako. When I interrupted you, no, you were talking about yung tamang proseso sa pag-sequester. So basically, ang sinasabi mo, yung first step kasi, that you said dapat may korte. So, Correct. tama? Yeah, okay. So, Tama, ma'am. At dapat ito ay proven as connected to the conviction of a criminal offense being alleged against you. I Na see. ito ay ginawa. Oo. Pangalawa, Pastor nagpalabas has ka not agad. been convicted. Opo. Nagpalabas kasi ma'am ng maaga pa ng asset protection and preservation. Parang freeze order na rin po ito, ma'am, na wag at hindi pwedeng galawin ng taga KOGC ang mga properties na ina-allege na ito ay konektado kay Pastor Kibuloy without even proving it na yun ay kay Pastor. Kaya kasi sigurado tayo, ma'am, ni isang upuan o ni isang martilyo o ni isang pintuan sa KOGC na mga properties, wala pong pangalan dyan ni Pastor Kibuloy na sa kanya yun. Yeah. So, ginamit talaga ito para busisiin at iparamdam sa KOGC at sa mga kagaya po nila ng Kingdom of Jesus Christ at mga kapanalig ni Pastor Kibuloy at ng SMNI na hindi namin kayo tatatanan kung hindi kayo luluhod at iiwan nyo ang mga Duterte, tatalikuran nyo ang kanilang grupo at kayo ay maninikluhod at mag-cooperate sa amin. Meaning sa gobyerno ni Marcos at Romualdez. Ma'am, napaka-abusado itong ginawa ng Makati Regional Trial Court at pati itong Pasig Regional Trial Court sapagkat they are using the court right now at alam natin ma'am, may influence operation yan. May sa likod po nito. We do not want to be so skeptical about the integrity of the court, but we cannot help na magdududa tayo bakit si Pastor Kibuloy ang pinalabasan at ang KOGC nitong Asset Protection Preservation Order similar to a total freeze order at bakit ipa-inspect pa? Bubusisiin nila ang lahat ng mga allegedly properties connected to Pastor Kibuloy, Ma'am Noreen. Bakit hindi si Martin Romualdez? Bakit hindi si Marcos ang inuna? Bakit hindi si Stella Kimbo? Bakit hindi ito mga gang of 6 and plus 4 at mga contractors na dapat ay binabawian
at kinukumpiska ang kanilang mga ninakaw na kayamanan. Bakit si Pastor Kibuloy at ang KOJC? Bakit sila Pulong Duterte? At bakit pati si Sara Duterte ay gustong busisiin at labagin ang Bank Secrecy Law, di bali ng labagin ang batas? Ma'am, pinuntuhan mo ng tama. Ito ay isang napakalubha na uri ng duwag na forma ng martial law, pero tarantado at demonyo ang epekto. Duwag dahil hindi nagdideklara, dahil alam niyang mali. Na alam ni Marcos hindi makakalusot ito. Pero iniikutan ng batas, binubutas ang batas upang gamitin ang mga instrumento similar to martial law the way they're attacking right now. Itong KOGC, si Pastor Kibuloy, and other similar individuals and organizations connected to the Duterte political camp, Ma'am Lorraine. So ito yung what has become very, very clear, no? From the get-go ng Marcos administration, dinuduraan nila yung saligang batas natin. Iyon. So, napakadelikado nun. Very, very dangerous. Na, kasi ang ibig sabihin nun, sila na yung batas. O, yung, di ba yun na nakita natin? The mere fact that PRRD is in The Hague, without facing the local courts, without having been given an arrest warrant, no? Ibig sabihin nun talaga, itong ginagawa ni Marcos sa Pilipinas, wasak na wasak kasi ang isang bansa, no, ang isang pag-define ng nationhood, a strong judicial system, a Correct. strong body of laws. Ang ginawa niya, itong walang yang to, no, talagang kinuha niya tayo at dinala niya tayo sa putik. All these decades that we've been building up our judicial system, not just by one person, but an entire nation, no, na talagang gusto natin malakas ang ating judicial system, na ito so imperfect from the start, and yet now you really wish for it kasi even though it was imperfect, at least may batas, may nahihiya, no, nahihiya, lalo na yung mga opisyal natatakot kasi syempre public officer ka, natural ikaw yung susunod sa batas, pero ngayon sobrang kabaliktaran ng mga nangyayari ngayon. So alam mo, I want to speak out for the members of KOJC because I have come to know them. Hindi yan property ni Pastor. Property yan ng bawat miyembro ng KOJC na pinaghirapan yan. Yung bawat, sobrang kabaliktaran Sobrang kabaliktaran nitong Marcos. Kaya nga, I cannot, it's so clear to me that it's no longer just a political war, it's a spiritual war. You're waging a war against some of the best people I have ever known in my whole life. Their goodness, their kindness, their faithfulness to their beliefs, to the gospel of Jesus. No, talagang they have really embodied it. Quite the opposite of what came out now with the Catholic Church, no, from the CBCP themselves. They said that Marcos is not, hindi, they will never ask for the ouster of Marcos kasi wala naman daw ginawa. So yan, can you imagine? We can play it, Eric. Terrible. No, so, ang sinasabi ko sa aking mga kababayan, there's so many things that I want to say, but one of that is itong ginagawa ni Marcos sa Pilipinas, na ngayon ay very glaring example yung ginagawa niya sa panggigipit at pagnanakaw ng pinaghirapan ng isang kongregasyon na isang simbahan na napakabubuting mga tao, napakasisimple, na talagang agree. Grabe, ewan ko sige, Eric, no, hindi talaga dapat natin. Nakakagalit kasi, ma'am, kasi nakakagalit they talaga. are hiding behind the authority of the court, kunwari, and AMLAC, Anti-Money Laundering Council. This is a very high-handed and yet coward, duwag, kasi martial law po ang taktika ni Marcos They are not interested anyway about this victim, Ma'am Lorraine. Yeah. Alam natin na si Lisa Araneta po at sila Risa Hontiveros at grupo nila, mga abogado ni Lisa, ang nag-prepare according to our sources of information dito sa alias Amanda. Bago pa man ito humarap doon sa Senado, we already knew na may ganong impormasyon. Of course, that is another thing na magdala ka ng paper trail, but the circumstances pointing to the involvement of Marcos and Romualdez to attack and malign and destroy Pastor Kibuloy and the ministers and leaders of the Kingdom of Jesus Christ
ay talaga naman pong sinadya ito. Pero kalabisan na po ito eh. Ma'am Lorraine, mga kababayan, halimbawa, kung interesado lang sila doon sa kaso ni Pastor sa isang nag-iisang reklamo na nagrereklamo, sabi nga amin ni Ma'am Lorraine, matagal na po itong kaso na to, mga mahigit na ito 15 years na na-dismiss na ang mga reklamong ito, binuhay at binigyan ng bagong timpla at atake nila Boying Rimulya nang siya pa ang DOJ Secretary at ngayon inakyat nila doon sa trafficking in person qualified with child abuse. Isang tao lang nagrereklamo, paano naging trafficking? Pangalawa, ito ay malinaw po na nagreklamo na noon sa Davao, 2 beses na ito yata na-dismiss sa level po ng prosecutors. Dahil walang probable cause, walang prima facie evidence na pwedeng mag-sustain ng reklamo. Ngayon, lumalabas na kung ganito ang trato ng korte sa Pasig at sa Makati at ng Anti-Money Laundering Council na lumalabas, Ma'am Lorraine, mga kababayan, buong organisasyon ng KOGC ang nasasangkot dahil siya ay nagrereklamo laban kay Pastor Kibuloy na walang sapat na ebidensya ngayon kaagad pinatigil ang anumang mga financial and economic activities related to the independent properties and assets of the ministry away from the personality of Pastor. Hindi na ito tiningnan ng korte, kinabig na po sila lahat na suspect ang buong Kingdom of Jesus Christ at ngayon pati ang buong ari-ariang naipundar sa dugo, pawis at pagsasakripisyo nila over the 40 years na pag-iral nitong Kingdom of Jesus Christ sa pamumuno ni Pastor Kibuloy ay dudurugin nila Marcos at nila Romualdez gamit ang kapangyarihan ng korte. Iyan ang napakadelikado at yan ay pwedeng mangyari sa kahit kanino na siyang ginagawa nila ngayon laban kay Vice President Sara Duterte, na siyang ginagawa nila ngayon laban dito kay Congressman Pulong Duterte at siyang ginagawa nila sa amin ni Ma'am Lorraine, kaliwat ka ng kaso ang inahambalos. Sa iba pang personalidad, kina Mike Defensor, pinasarado na ang kanyang legitimate quarry operations na may permit pero biglang kinansila arbitrarily at nawala ng trabaho mahigit 100 mga involved sa kanyang negosyo sa quarry, legitimate na negosyo ito for over the years. Biglang sinarado ng DNR, walang notice. Basta arbitrarily canceled. Cease and desist operations ka. Mga kababayan, napakalubha po ito. Kung ganito rin sana, ang tamang gawin para ikumpiska ang pandaraya ng mga monopolyong korporasyong dambuhala sa langis sa kanilang sobra-sobrang paghuthut ng ganansya sa taong bayan at ikumpiska yan ang mga pera na yan at mga properties na yan at ibalik sa taong bayan, itong mga magnanakaw at gahaman na oligarko at mga kawatan na politiko, di matutuwa sa ng taong bayan. Pero ang tinarget ninyo, matitino at mabubuting tao kagaya ni Pastor Kibuloy at ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, Ma'am Lorraine. May dinadaan ng bangungot ang ating bansa ngayon. Talagang impyerno itong dinadaanan natin where ordinary citizens, innocent citizens are being harassed by public officials na wala nang respeto sa saligang batas. I like it so much when Cora Guidote, yung former DSP, said that this is the entire government is scamming the Filipino people. Yun na yun. Tama. Yun yung sinasabi ko na criminal organization na ang ating gobyerno. Ma'am, excuse me. Si Cora Guidote was a senior economic and financial analyst sa Bangko Sentral ng Pilipinas na nag-resign dahil hindi niya na malunok ang korupsyon at iskandalo na nangyayari sa loob ng BSP mismo sa mga patakaran tungkol sa financial at ekonomiya. Ma'am Lorraine, go ahead. And if our team is ready, I would want you to listen to what Miss Cora Guidote said. Sige, oo. Mas maganda kung may video clip para makakomentaryo kami ni Ma'am Lorraine. Heads up lang po sa ating team kung ready po ang ating video clip ng pahayag ni Miss Cora Guidote. Ma'am Lorraine, go ahead po, Ma'am Lorraine, habang inihanda pa. Yung kagandahan kasi dito sa akin, no, is, I think it's ready na, no? Yung Ayan, pwede na, Ma'am. Okay, oo. Yeah. Ayan. Na ako magpapatumpik-tumpik. Oo. The Filipino people are being scammed by this government. Okay. So, bakit scam? Kasi, wala kang lalabasan eh. Lahat sila nag-conspire na. Diba? They have weaponized
most institutions. I don't know if there's still one institution that's independent or you can call independent. Matalas ito, Very ma'am. true. Non-aligned ito sa Duterte. Linawin natin, ha. She's not aligned to any political group. She's independent and she speaks her mind out whenever there are forum or gatherings called upon to explain. Ma'am, go ahead. I don't even yung that Duterte something thing, no, because that's the tactic of of the other side, no, to make it seem as if it's Duterte versus Marcos. It's no longer that. Mhm. No? Mhm. The sitting president has stolen trillions of Filipino hard-earned taxpayers' money. You think this is still about Duterte Marcos? No, it's no longer. It hasn't been in a very, very long time. If they spit on the Constitution, do you think it's still about political factions? No, it's no longer about that. We've gone past it a very, very long time ago. Even when they brought PRRD to The Hague, even though it may seem like it was a political move, and of course, yes, it was, no, but still go beyond that, and it's about our rights, our sovereignty as a country, our rights as a human being that were violated. Okay, so yung sinabi ni Miss Cora Guidote, yan yung nakikita natin ngayon. Itong gobyernong ito, scammers. At ang masaklap dito, ang gobyernong ito, kasama na niya ang komunistang teroristang CPP, NPA, NDF, mga operators nila, ang CPP, NPA, NDF. At wala tayong sisisihin dito kung hindi si Bongbong Marcos. Kaya dapat na siyang mag-resign. Dapat siyang bumaba. Bawat Pilipino ngayon, ang moral obligation ninyo, nating lahat, ay itulak siya para siya ay mag-resign kasi bawat segundo na umuupo siya dyan, tuloy ang pagnanakaw, tuloy ang pagwawasak sa Pilipinas, tuloy ang pagwawasak sa saligang batas. Ang isang bansa na wala ng saligang batas ay parang banana republic na, no? At yan, dyan niya tayo dinadala. Nung kinaladkad nila si PRRD sa The Hague, napakalinaw na wala ng saligang batas. And in so many ways, no? Yung in-enumerate dito ni Eric, kahit kami ni Eric, marami kaming kaso dito. Yeah. Cyber libel, inciting to sedition. In all of my life, I've na-detained pa kami. No? Tsaka maraming, yung kinuwento niya, yung kay Mike Defensor na, you know mo, legitimate business. So talagang like what I want to really say is you have to rise as a people above this. Pabayaan mo kung anong gusto nilang gawin. Pero tayo, the thing that we can control is ourselves. We have to remain united. And we have to be a very strong people. We have to be brave, we have to be bold, and we have to fight this together. Because yung pinaglalaban natin dito ay ating bansa na. Wala na, maliwanag na eh. Maliwanag na si Marcos. Sinabi na niya ako si Bongbong Marcos, isa akong magnanakaw. Ako ang mastermind, ako ang master criminal ng gobyernong sindikato. Maliwanag na siya eh. Diba? Correct. So dapat maliwanag din tayo. Hindi kami papayag, hindi mo kami pwedeng salingin ng ganyan. Okay. Ma'am, speaking of sindikato, no less than Congressman Leandro Libeste nag-confirm kahapon na nasubmit na pala 2 days ago ang final report ng ICI or the Independent Commission on the Infrastructure. Itinago ni Marcos. Akala ko gusto mong magpasikat. Ikaw ang whistleblower. Akala namin ang postura at peg mo, inosente ka. At ikaw ang crusader, shining armor, knight in the shining armor. O ba't itinago mo sa baul? Ang mga Tinago niya, findings. Mike? Tinago, ma'am. Yun ang term na ginamit ni Congressman ano Libeste. yung findings? Hindi niya ma'am inilabas. Supposedly, kung iyon ay ikaw crusader ka, ng laban sa pandarambong at maparusahan ang mga magnanakaw at ikaw ang nagpasimuno na i-create ang ICI, why are you so silent about the ICI report? Eric, sino ba namang may kalahating brain cells ang maniniwala na si Bongbong Marcos ay anti-corruption crusader? Hello? Siya ang patron saint ng mga kurakot. Agree. Ma'am, pero ang punto natin dito, talagang niloko ang taong bayan. Nagpalabas pa ng pundo, I think more than 140 million pesos ang ginastos in 6 months. That's an average of almost 25 million per month. Mama,
para lang sa ICI gimmick. All of a sudden, wala nang laman ng ICI. Pero instead na si Marcos magpaliwanag dito, itong attack hippopotamus ni Romualdez ang gumamit nito. At kung mapapansin mo, Ma'am Noreen, I know napapansin mo ito, biglang pag-signal ni Jude Asidri na inosente si Martin Tambaluslos sa ICI final report, nag-ingay siya. Araw-araw, social media card. Araw-araw, ang mga vloggers niya, pinupuri si Romualdez, na nanawagan ng pagkakaisa, na nanawagan ng pagiging tama na paglilingkod sa taong bayan. Expecting siya na makakalimutan kaagad ng taong bayan ang kanyang krimen bilang mastermind sa trilyones na nawala kasama ang kanyang pinsan sa pag-mastermind na ito, Ma'am Lorraine. Kaya yun ang binabanggit mo kanina, ito ang nakakatakot. Kung ang mga magnanakaw na naghahari-arian ay sila pa mismo ang may ganang mag-astang inosente at tagapagtanggol kunwari ng pinagnakawan nila laban sa mamamayang Pilipino, Ma'am Lorraine. It's not working naman eh. Minus 48,000 million yung kanyang trust rating. No? So, kasi naman mga, alam mo, ang bobo talaga, sobra talaga bobo. Talagang hindi nila naiintindihan ang internet, hindi nila naiintindihan ang Pilipino, hindi nila alam ang Pilipino, hindi nila kilala ang Pilipino. Ang Pilipino, sweetik, ubod ng wais ang Pilipino. Ngingiti-ngiti yan, pero alam ka na niya, Martin, markado ka na, magnanakaw ka. Yan ang alam ng... Kahit Tama. ano pang gawin mo, kahit na tumambling ka dyan at kainin mo yung tiyan mo, kahit na sino pang, kahit si Thinking Pinoy pa-ops mo niyan, na-experience na ng Pilipino yung pagkamagnanakaw mo. Hindi lang magnanakaw alam mo. Although amazing ang pagkamagnanakaw ng pagpinsang ito, amazing. Yeah. It's totally... I'm so gobsmackingly, wow! Talagang walang katigil-tigil itong mga hayop na to. Na hanggang ngayon, Holy Week binigyan ng tig 2 million yung mga congressmen na sumusunod sa kanila. Halos 600 million yung, at the time of the Middle East crisis. No? So, hindi lang, this Martin Romualdez is not just a supercalifragilistic magnanakaw. He's a supercalifragilistic, incompetent bastard. Walang alam. Zero. Lahat sila, parang isa silang malaking zero. Kasi, siguro, galing ako sa Team Duterte. So, Yes. nakita ko yung amazing competence, not just of PRRD, but certainly PRRD, that he led us to groundbreaking accomplishments. So, I was with that team. So, I saw how much he knew that competence was amazing. So when I'm watching them, it's like watching a horror show. So it really I like is. that. It really is. It's really like yesterday. Was it yesterday? 2 days ago. I'll give you a photo. Just so you know what I'm talking about. Sige, ma'am. Ang lala talaga nitong si Marcos. Imagine. Marcos. Si Marcos, imagine they were asking for money, nagmamakaawa ng pera, ng oil sa ambassador ng Iran. So, nagpunta si Secretary of Foreign Affairs at saka si Garin. Yun number one pa lang yun. Biro mo ang pinapunta mo. Bakit hindi ikaw? Kasi yung mga ibang Southeast Asian leaders, like sila what's his name? Sila Taksin, etc. Si Prawobo, lahat sila, yung basta sa Indonesia, sa Malaysia, lahat sila nagpunta. Even Singapore. Yes, personally sila nagpunta. Tapos dude, ang sabi pa itong sinong Secretary of Foreign Affairs, na kaibigan ng Pilipinas ang Iran. Alam ng Iran na lapdog ng Amerika si Bongbong Marcos. Panloloko, pangbubudol yan, mama. At saka nakakahiya. Sobrang nakakahiya na dapat mo makita talaga yung facial expression ng ambassador to Iran. Sige, Eric, magsalita ka muna. Maganda yung binanggit mo, Ma'am Lorraine, sapagkat manloloko, hindi lang mandarambong at mangungurakot ang gobyerno ni Marcos at Romualdez. Manloloko, big time. Sapagkat papapaniwalain mo ang bansang Iran
na ikaw ay neutral. Hindi ka neutral, nandito po ang 11 or 12 EDCA, equivalent to military bases ng Amerika sa Pilipinas. At dito pagagawin, mga kababayan, itong pinakamalaking bomb and ammunition depot and factory sa Pilipinas, diyan sa may Sambales, sa Subic at sa Bataan. Kaya wag mong lukuhin ang mga leaders ng bansang Iran, Marcos, na maniniwala sa iyo na neutral ka, na non-hostile. Anong non-hostile? Nandito nga ang mga missile launchers ng Amerika sa atin, yung Typhoon missile launcher system. At gusto mo pang gawing from 12 or 11 to 17 ang EDCA sites sa Pilipinas para all over the country tayo ay bat-bat at puno ng base militar ng Amerika para paglulunsaran ng kanilang armas pangdigma at ng tropa nila, pagtataguan nila ang ating bansa upang ilunsad nila ito papuntang China, papuntang Taiwan, papuntang Iran, sapagkat ikaw ay nagkaroon ng pagiging lantarang pagpakatuta sa Estados Unidos. Kaya ka nag-aalangan na humarap sa responsibilidad mo na magkaroon ng government to government negotiation of centralized crude importation and supply negotiation with Iran, sapagkat ikaw ay tuta ng Amerika. At yan ay may malaking implikasyon sa relasyon sa ibang bansa na hindi kaaliado at kalaban ngayon ng Amerika sa paghuhuramentado ni Donald Trump at nila Benjamin Netanyahu. I want to show you the photo. Sige, ma'am. As a backgrounder, Eric, ha, mga kababayan, lahat ng heads of state sa Southeast Asian ang pumunta sa Iran. There, if you can close up the face of the Iranian. Oo nga, si Garin, si Castro, ito mamang Oo. So if, di ba, dito niya sinabi sa mukha ng Iranian ambassador na kaibigan ng Pilipinas ang Iran. Na alam ng mga Iranians, 'di ba? Alam ng mga Iranians na tuta ng Kano si Marcos, no? Sobrang tuta, ma'am. At alam mo, to put it into context kung bakit napakalaking insulto nito sa kanila, faux pas talaga, no? It's because all heads of state, when they went to Iran, it wasn't just this underlings that went, it was their president. And it was also their foreign minister. So, yung presidents ng mga head of state, like sila Anwar, si Prabowo, si Taksin. Yeah, lahat sila nagpunta, no? Kasama yung president mismo nagpunta. Tapos ito, yan ang dadalhin. Hindi niya kayang humarap si Bangag. Mm-hmm. Hindi niya kayang humarap. Ininsulto niya talaga itong Iran, no? Tapos sabihin mo na kaibigan mo, alam nila na andyan ang EDCA sites. 11 or 12. Tapos alam mo, kaya yung independent foreign policy ni PRRD was genius. It was the best foreign policy. And it was the truly the only independent foreign policy. The only. Yung iba talaga nakadikit pa siya sa Amerika at sumusunod talaga na para mga atchay ng Amerika. Pero si PRRD stood firm and stood talagang very, very sovereign, which is why he's in the Hague now. He's paying for it. No? Uncle Sam made sure. You have to, yung nandyan sa The Hague si PRRD, kasama dyan ang CIA. Okay? Of course. Kasi ma'am, yun nga ang na-briefing kay Trump The sudden turnaround of Donald Trump to treat PRRD no longer as an ally in his second term ni Trump, sapagkat na-briefing siya ng CIA that President Duterte is closer to China and mahirap siyang i-control pati ang kanyang political position, ang foreign policy program niya, mahirap diktahan. Kaya si Donald Trump tahimik po sa lantarang pang-aabuso at paglapastangan sa soberenya ng Pilipinas at paglapastangan kay President Duterte, sapagkat si Trump ay negosyante, nagagamit niya ang kanyang pagpupustura sa strong rule of law ni Pangulong Duterte sa kanyang pagpupustura noon sa strong rule of law ni Donald Trump sa Amerika. Pero Donald Trump is more of a businessman and an astute politician. Ginamit niya yon para kunwari pakalmahin si Pangulong Duterte doon sa kanyang very strong na pagtutol sa mapanghimasok na uri ng relasyon na gusto ng Amerika sa Pilipinas. Which tama yun, Ma'am Lorraine. Ang ating pakikipag-ugnayan sa mga bansa
na ating kaugnayan sa ating pakikipaghalubilo sa World of Nations ay dapat nakabatay sa tamang prinsipyo, interes na tama at hindi pagpapakatuta at pagpapailalim sa kung anong manipulasyon. And that was Rodrigo Duterte. Kaya si Marcos hindi makaharap sa liderato ng Iran na makakalusot at makakapagkaroon tayo ng tinatawag na government-to-government crude importation negotiation, supply line support negotiation, pati ang paglalayag sa Strait of Hormuz na i-consider ang mga barko o mga merchant vessel papuntang Pilipinas na non-hostile and non-threat vessels, hindi niya magawa sapagkat takot din siya sipain ni Donald Trump. At takot na takot siya na mawala ang kanyang blessings ng pagpakatuta niya sa Amerika sakaling siya po ay tudutudong lumarga sa pakikipagnegosasyon sa Iran. Yan ang tinatawag na kulukoy at bupols na uri ng leader. Walang bayag para panindigan ng kanyang bansa sa panahon ng krisis na ito. Tsaka malamang, Eric, no, yung number one reason ba't hindi siya nagpunta dyan, malamang nagsusnort-snort siya sa Malacanang. I agree. Busy siya. Yan ang priority niya. Addict yan. Priority niyang paghataw. It may seem like a joke, but it's not. I know drug addicts. Daily yata yan, ma'am eh. Ma'am, daily dose na yata yan eh. Ano yun? Daily dose na yata yan. Yung tira. Hindi lang, Eric. Daily dose na multiple doses every day. Naglo-load Every siya. day. Yung sinasabi ng kapatid niya mismo, micro-loading, di ba? Micro-loading. Alam mo, Marcos, mag-macro-loading ka na. Mag-overdose ka na. Ma-overdose yun. Please, do the world a favor. Mag-overdose ka na. Hayop ka. You're the most... Baka doon nga papunta yan, Ma'am Lorraine. Sana. Oo. Doon. Tama ka. Ma'am, balikan ko lang ng konti yung kay Cecil Guido. Kay Cora Guido. Magpinsan sila, ma'am eh. Si Cecil Guidotti is, I talked to her. Alvarez, asawa ni Sunny Alvarez, ni Senator Alvarez. Cultural icon naman yun sa mga theater yun, ma'am, stage play and environmental advocacy. Si Cora Guidotti, ma'am, isa sa mga naging malaking dagok sa kanya bilang lingkod bayan sa Bangko Sentral ng Pilipinas in her capacity as Senior Economic and Financial Analyst ay yung pangungutang ng bansa na napupunta sa pangungurakot. Kaya tinawag niyang scam. Ma'am, kahapon lang ang posting ay 18.7 trillion pesos. Ang utang ng Pilipinas, and in only just less than 3 years, 5 trillion mahigit ang idinagdag ni Marcos sa pangungutang, hindi para palaguin at pasulungin ang agrikultura, industriya, manufacturing, and economic foundation, kundi para tabunan ang trilyones na ninanakaw nila. Yun ang term nga na ginagamit ni Ma'am Cora, ma'am, ay ino-offset ng pangungutang na sobra-sobra ang sobra-sobrang pangungurakot, not to propel the economic development of the country. Kaya scam ang tawag, Ma'am Lorraine. And yet, you have an entire government machinery that's protecting this criminal. That pointedly the AFP and the PNP, the ones who can stop this. Diba? Who can stop the free fall of the country into destruction. No? So, grabe talaga. What are we to do? What are we to do but to unite and to fight this? And I really... Kita mo, ma'am, yung mama, yung kanyang sinabi ni Ma'am Cora, kinurap na po ang lahat ng institutions ng gobyerno. At hindi ko alam kung mayroon pa mapagkakatiwalaan o matatakbuhan ng taong bayan. Isipin mo nga yun. Isipin natin ngayon lahat. Meron pa ba? Meron pa bang departamento? I'm pretty sure there are a lot of faithful public servants. Kahit sila, hindi naman sila yung leader eh. Diba? Sumusunod sila. Tama. Pero talagang dito mo makikita yung sovereignty ng isang tao ay mahalaga. Na you will say, I will not be part of this, I resign. Tama. No, hindi ko sinasabi na dapat lahat kayo mag-resign, no. Pero pagka kunyari ang konsyensya ninyo ay kinakausap na kayo, like what's his name, yung recent DICT na undersecretary, 1 month lang nag-resign na siya. Ganun.
No, bakit ko susuportahan 'yan? Pero syempre, hindi mo naman pwedeng lahat mag-resign. Ang sinasabi ko lang na pag appointee ka ni Marcos at pumayag ka, naku po, 'di ba? Eric, teka muna. Ma'am, go ahead. Go ahead. Na ADHD ako. Meron kasing may lumalabas na rumors na si Claire Castro is having an affair with the DOJ spokesperson. 'Di ba? Kasi somebody messaged Yung me. bagong spokesperson, Yeah. si Oo, Martinez yata yon. Paulo Martinez. Oo, So, not I just Paulo. Oo, Paulo. not Paulo. Paulo Martinez. Yes, ma'am, go ahead po. Go ahead Oo, po. and ang yung blind items na lumalabas sa dyaryo, they're saying that the reason that pumatol si Paulo Martinez dito kay Auntie Claire is because he wants to be assistant secretary. No, so Oh, for me, yun yung reprehensible. Kasi I don't really care about other people's personal lives. I don't care. I mean, they're consenting adults. I don't care, di ba? But that yeah. you are using your position in government in exchange for sexual favors, that one is an issue with me. Yeah. Diba? So, Very because similar, ma'am, sa ginawa nila Ila de Lima, di ba? Ginamit niya correct. yung kanyang posisyon Eric, kaya sa hinabol ni Pangulong Duterte. Hindi dahil sila Ila de Lima siya. Hindi dahil inimbestigahan niya noon si Pangulong Duterte when she was with Commission on Human Rights, kundi ginamit niyang poder niya as DOJ Secretary to ask and manipulate sexual favors. Na inamin niya mismo on television na pumupunta siya nag-overnight halos sa Bilibid. Ito yeah. yung punto ni Ma'am Lorraine. Wala kaming pakialam kay Claire Castro kung magiging malandi ang diskarte niya, problema niya yon. Pero yung gamitin niya, yung pagiging malandi niya, ang pagkabalahura niya para kumuha ng mga pabor at gamitin ito sa maniobra sa posisyon sa gobyerno, yan ay public interest issue. Go ahead, Ma'am Lorraine. Oo, delikado yon. Delikado yung ganun. So ano pa pala ang Pero pinatulan talaga, ha? You know what? You'd be surprised. You'd be surprised how a lot of younger men like really older women. And it's usually the younger Really? men. Yeah, yes. And it's usually the younger men are usually confident, yang ganyan, matalino, etc., Okay. etc. Okay, yung But bata to ma'am bata to si Martinez kay Paulo Claire. Martinez, and also this Paulo Martinez daw, according to the blind items, is niyayabang niya sa mga kaibigan niya na kaya niya pinatulan kasi gusto niya maging assistant secretary. Nagugulat naman ako kasi hindi ko gets what's the big deal about being an assistant secretary? Kasi nung panahon Ma'am, malaki yan, ha? Sapagkat pag nag-assistant secretary ka, you can exercise power. Direktahan na natin, ma'am. Nag-aarigluhan kasi dyan. A lot of lawyers know that. Kung may arigluhan sa korte, kagaya ng ginawa laban kay Pastor Kibuloy, mga maniobra sa korte, sa DOJ, ma'am, mayroon din ganyan. And if you're an assistant secretary, your price of arrangement sa mga ganyan will be higher. You know what, Eric? Siguro that's my problem. That's my problem siguro. Parang I am kind of naive about these things, or maybe because I didn't see it with my father. Yes, hindi ganun si Justice Badoy, eh. Yeah. Also, my husband is so Opo, noble. oo. Talaga, so, the men closest to me, I never saw it, diba? So, even PRRD, lalo na. I mean, he himself admits that he likes beautiful women. I saw it. But, he would never appoint you just because he had a relationship with you. May mga Agree. chismis, no? Sila ni Mocha, Agree. hindi naman totoo yun. O kami daw, hindi totoo yun, diba? So, Yun. Paano yun, ma'am, intriga na lang yun dahil you are performing well in the government, in the cabinet, Thank you, Eric. and you deliver. Ay, sa LCAC lang nagawain mo, ma'am, sino makakagawa noon sa napakahirap na communications requirements to fight the Tayo propaganda yun, Eric. machinery Ano of the ba? Hindi naman ako CPP, NDF. Tayo yun. Pero ma'am, Isang team. yeah, thank you, ma'am. Ma'am, gusto ko itong punta ng sinasabi mo, eh. Kasi kung makaasta ito si Claire Castro, parang si Ontiveros at si Dilima, na mga Mary Immaculate Conception ang datingan. Immaculada Conception. Na righteous, morally upright, na mga gender champion Yung of gender pala! equality.
Mga tirador pa. Pala. At saka sa kanila, no, parang ang hilig nila magmalinis. Tapos kasi meron siya, nilabas siya na statement. Yeah, Naglabas that's siya the ng word, statement. magmalinis. Mahilig magmalinis. Yung statement niya yesterday, sinabi niya, dahil sinabi niya na, sinabi ni Amy Marcos daw na hindi pinalaki ng maayos, etc. And then she said, bakit? Sino ba? Sino ba? Ang presidente ay ikinasal. Mga ganyan. Pagkatapos Isa siya ay lang ang asawa. faithful daw sa asawa. Sa Really? isip-isip ko, sa mga perverts na ito, ano ibig sabihin ng faithful? 'Di ba kapag ang asawa mo mismo is asking, her she gets off watching you and almost forcing you to have sex with a man, 'di ba? Wow. And watching, that's their perversion. In other words, what is Claire Castro talking about? Diba? Like, Kaya nga, the ma'am, no? whole world knows that these are drug addicts who are sex perverts that have Yes. sickened an entire nation with videos na talagang may proof na hindi nila sinasagot ng maayos, diba? Ah. So, this is our issue with Claire Castro eh. No, ang kapal talaga ng mukha, no, that you can be Correct. talking about all of this. And ang the one that you hold up pa as an example is Bongbong Marcos and Correct, Lisa of all. Marcos, these sex perverts who have sex orgies and swingers and what the fuck is she talking about, 'di ba? 'Di ba At so noon pa, parang- ma'am, yun ang kwan niya, di ba, Yeah. ma'am? Yun ang record ni Marcos Jr. eh. Pag natipuhan ka sa panahon ng tatay niya ng diktadura, pipick upin ka sa disco house. Yes. Sa At ayaw at sa gusto mo. Oo, pipilahan ka nila. Yeah. Yes. Alam mo Eric, wag na lang natin pag-usapan muna 'yan ha. Pero totoo 'yon. Definitely totoo 'yon. Kahit na lang tayo dito sa recent history na presidente siya. Yes. Ano ba Opo. lumabas? Ang lumabas habang presidente siya, nasa US siya, nagbayad siya ng 40,000 na pop na call boy para Call boy. chupa-chupain niya. At ang asawa niya ang ang asawa niya ang nag-arrange. Tapos buti sana kung kwento lang. Dude, may Tapos, video. habang daw ma'am nagbi-BJ daw siya, yung sabi, nakakotod to si Marlica, sinasabi daw ma'am doon sa recording, na nag-do-it-yourself din si Lisa. Yeah. Give me the toy, daddy. Tapos ang example ni Claire Castro. Sa katinuan sa pagrerelasyon si Marcos. Kaya nga the bloody nerve of this Claire Castro talagang she's in a parallel universe. What's she talking about? 'Di ba sino ba pinag-uusapan nito si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos na mga sex perverts na Yeah. 'di ba? Chupa-chupaero na oh my gosh. 'Di ba? So why is he talking about in virtue pa na ikinasal? Kinasal. Isa lang ang asawa. Diyos ko, Oo, hindi Lord, naging diba? kabit, excuse me dapat ma'am hindi niya pinakialaman yun eh. Kasi ma'am, in fairness to Amy Marcos the commentary made by Senator Amy was not about the personal relation she has with Marcos Jr., but the way Marcos is handling the government affairs right now. Yeah. Dapat doon siya nagkomentaryo. Di po ba ma'am? Whatever is the purpose of Amy about that, kung yan ay drama o totoo, bukal sa kalooban niya na pumuna sa kanyang kapatid na hindi maayos ang kanyang kinalakihan at resulta nito ngayon ang problema ng bansa, the commentary of Claire Castro should focus on that. Pero I like your point, mama, na nakialam pa siya sa personal na buhay ng magkapatid para lamang magpasipsip kay Marcos, sablay pa. Nakialam na, sablay pa. Eh si Marcos at si Lisa, ang pinaka hindi mo dapat i-example how to build a family relation. Their children are addicts according to Yes, correct. Tapos, on top of that, Claire Castro has to respond to these allegations. And she did Kumakalat yan, ma'am. Kumakalat yan. She denied it. But I Oh. was told that there are Yeah. evidence again. Oh my God, ayoko makita. The evidence dyan, ma'am, lalo na kung ma-appoint ito sa pagiging assistant secretary position. Itong si Polo Martinez, ayun na yun ang ebidensya. Pangalawa, hindi tayo magugulat na may Dilima Part 2 story kay Claire Castro kasi mukhang yun nga mamang gusto niya eh. The way she acts dyan sa very unpresidential communications group na dala niya ay mukhang siyang sentro, hindi yung mensahe, ma'am eh. Kaya beauty siya sa sarili niya
kapag may atensyon kagaya galing kay Attorney Polo Martinez na to ng DOJ, tingin ni Claire Castro maganda, matalino at beauty in the best yan. Pero we've come to expect this level with Apo. this Marcos administration, 'di ba? Na Tama. wildly incompetent, wildly arrogant, wildly disrespectful of the law Yes. across the board. Like I'm tying it up with what Cora Guidote said. It's an Tama yun. entire government. I cannot think of one agency na tumitindig. But to be fair to the numerous public servants, thousands Yes. upon thousands, hundreds of I agree. thousands, there are plenty of them who continue to work for the country at hindi nila Agree. kasalanan na yung leaders nila ay mga sindikatong drug addict, magnanakaw. Kasi hindi I naman sila agree. nakikinabang din, 'di ba? They're just Tama. keeping the country together, 'di ba? Tama. Tama ka Mas dyan, Ma'am may- Lorraine. At ma'am, i-hold muna natin itong pag-discuss kung Eric, paano last. ginamit yung confidential fund, ma'am, ha? Oo. Babalikan natin yan in our next episode. Ma'am, Yeah. go ahead. Mayroon ka pang gustong idagdag, please. Last Dira. lang para lang Go ahead, ma'am. maintindihan ng mga tao. Gusto ko lang ipa-play yung accuse yung binayaran ni Risa Ontiveros para makita ninyo. Sige. Kasi gusto ni Risa Ontiveros kalimutan natin ito, and then she filed cyber libel cases against bloggers who Sige. discussed this, but that cyber libel case was thrown out of the window. Sige. May kopya pa tayo yata dyan, ma'am. Sige. This is, I think, about kay alias Michael. Yes, correct. Alias Rene. Alias Rene. Sige. And ito, behavior ito ni Risa Ontiveros at saka ni Ronald Llamas. Okay. Go. Binayaran po ako ni Senrisa Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Ako po yung witness na nakatakip yung muka, pero ngayon hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Yeah. Okay. So, Ma'am, itong si alias Rene ay maraming na-reveal ito. At isa dyan ay ang manipulasyon, pagbabayad, panunuhol, witness tampering sa one-woman show sa Senate na ginawa ni Ontiveros as a prelude nila ni Marcos at Romualdez para lumpuin at durugin si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Di po ba, ma'am? yeah, yes. At saka yung gusto ko kasi malaman ng Pilipino, no? We're working on it, my team and I, kung yung method ni Ronald Llamas at ni Risa Ontiveros, kasi inuulit-ulit nila at umuulit ngayon to the destruction of our country, kung ano yung ginawa nila kay CJ Corona. They Correct. destroyed a very distinguished and noble public servant, and he died a broken man because of the lies and deceit, yung media operations of Risa Ontiveros and Ronald Llamas, these toxic labidabs. No? So, Yes. Na ginamit nila, ma'am, ngayon, hindi lamang kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte yung kanyang taktika, tampering of witnesses, manipulation, panunuhol, kundi pati na kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ. We are very sure sa aming paniniwala ni Ma'am Lorena na involved itong dalawa na to eh. Kasi hindi makilala ni alias Rene yung ibang mga nagmanipulate doon, pero mga staff at tauhan ni Risa Ontiveros ang nandun, mga lawyers niya, according dun sa kanyang video revelations. At hindi kami magtataka, ako Ma'am Lorraine, na isa sa mga scriptwriter nito at operator ay si Ronald Boy Tartar Lamas, yeah. na allegedly ay lover boy ni Hontiveros. May commonality talaga itong tatlo, ma'am, no? Si Hontiveros, si De Lima, si Aling Claire, mahilig sila sa tinatawag na lover boy. Lover boy. Kasi Kung ano pong ibig sabihin kasi nun. naman, Eric, paano ka naman hihindi kay Ronald Llamas? Napaka-pugi. Kung Hindi si naman Jing naman. Paraspa, a face that even a mother couldn't love. Paano ka naman hihindi kay kung ikaw naman ay lalaki, paano ka naman hindi kay Laila De Lima? Oo nga, exotic yan, ma'am eh. Lalo pag nakabikini siya. Pucha. So Nakabikini nakita mo. we are trying to do this ridicule because sabi nga namin ni Ma'am Lorraine, yung ridicule po and humor
are the best form of countering yung dirty propaganda operators, to give them their own dose At of saka, medicine. alam mo, Eric, mga kababayan, these people pass themselves off as virtuous. Yeah. Yes. Their customer, she's talking about kasal and faithfulness. And si Sabat Mhm. din, si Virus, ganun din. What? Ganun din, mga ganyan-ganyan. Si And it's Dilima, very frailties important. of a woman. Yeah, frailties of you have to take off their masks because they are Yeah. public servants and show to Correct. the people who you truly are. Okay? Yeah. Because they make avowals to virtue eh. Pag Yes, correct. ganyan, shut the fuck up na lang. Shut up At about kung your ma'am, kung personal- sila ay mga pribadong individual, wala kaming pakialam po. Walang interes ang publiko at mamamayan. But if they are paid at doing ang mga bagay na kabulastugan na ito, while holding public office and having resources from the funds of the people, may karapatan po tayong magkomentaryo at pumuna. At sila ay dapat itakwil sa mga komentaryo na ito. Ma'am Lorraine. Yan. So, ang Ma'am, your final synthesis for this episode natin, lalo na po sa take-off mo kanina ng pakaganda, the whole government has become a scam and it is now operating like a scam against the people. Go ahead, ma'am, doon sa take-off na yon na sinabi ng isang mataas na Bangko Sentral official dati na si Cora Guidotti. why I often wonder kasi why was I born at a time like this, 'di ba? Siguro tayong lahat dito na nagsasama-sama, iisa yung meron tayong shared na mission. And I think that it is our journey to nationhood kasi ang Pilipinas napaka-dysfunctional, napakadaming kailangang ayusin at baguhin, no? Unang-una magsisimula ang pagbabago sa sarili, etc., etc., 'di ba? Pero kapag ang estado ay abusado, hindi pwedeng tumatahimik ang tao. Kasi ang isang bansa ay gawa ng estado at ang taong bayan. So dapat yung balanse na yan maganda, ang balanse. Dapat malakas ang estado kasi may mga kriminal no? Kailangan ma-enforce niya yung batas, 'di ba? Pero ang mga tao kailangan malakas kapag ang estado ay abusado. Hindi ka pwedeng tumahimik kasi kapag yung imbalance na yan ay gumanyan, mag-uwian na lang tayo, wala nang Pilipinas. Kasi yung mga bansang napakagaganda, malakas ang tao at malakas din ang estado. May checks and balances. So, ito yung pagkakataon natin na matutunan yung dapat natin tutunan at ihilom ang dapat mahilom. So, maraming salamat at magkakasama tayo sa biyahe na ito. A journey towards nationhood. Kasama natin si PRRD dito at ang Vice President. Yes, at ang anumang lipunan at bansa na dumadaan sa paghihirap, ang mamamayan niya na nagkakaisa ang magpapalaya sa kanyang lipunan at sa kanyang bayan. Ngunit ang paglaya na yan ay dadaan sa proseso ng pagmumulat at pagtataas ng kamalayan mismo ng mga mamamayan. Kasi ang sama-samang pagkilos at ang pagtindig ng tama at matapang mula sa taong bayan magmumula sa kanilang kahandaan sa kamulatan at kamalayan ng kanilang pag-iisip. Mabubuo ang malakas na damdamin sa pagtatanggol ng kanilang bayan at ng kanilang kalayaan. Ma'am, thank you so much Thank you, for Eric. joining us sa Bigwas ng Agila. Abangan niyo po ang susunod pang episode ng Bigwas ng Agila, Confidential Fund, AMLAC Abuses, AMLAC Operations, at pati na po ang confidentiality in confidential and intelligence projects and operations. Ma'am Lorraine, mabuhay po kayo. Mabuhay Thank you. ang sambayan ng Pilipino. Bye! See you again sa Bigwas ng Agila. Maraming salamat. At malakas din ang estado. May checks and balances. So, ito yung pagkakataon natin na matutunan yung dapat natin tutunan at ihilom ang dapat mahilom. So, maraming salamat at magkakasama tayo sa biyahe na ito. A journey towards nationhood. Kasama natin si PRRD dito at ang Vice President. Yes, at ang anumang lipunan at bansa na dumadaan sa paghihirap, ang mamamayan niya na nagkakaisa ang magpapalaya sa kanyang lipunan at sa kanyang bayan. Ngunit ang paglaya na yan ay dadaan sa proseso ng pagmumulat at pagtataas ng kamalayan mismo ng mga mamamayan. Kasi ang sama-samang pagkilos at ang pagtindig ng tama at matapang
mula sa taong bayan magmumula sa kanilang kahandaan sa kamulatan at kamalayan ng kanilang pag-iisip. Mabubuo ang malakas na damdamin sa pagtatanggol ng kanilang bayan at ng kanilang kalayaan. Ma'am, thank you so much Thank you, for Eddie. joining us sa Bigwas ng Agila. Abangan niyo po ang susunod pang episode ng Bigwas ng Agila, Confidential Fund, AMLAC Abuses, AMLAC Operations, at pati na po ang confidentiality in confidential and intelligence projects and operations. Ma'am Lorraine, mabuhay po kayo. Mabuhay Thank you. ang sambayan ng Pilipino. Bye! See you again sa Bigwas ng Agila. Maraming salamat.